Magandang araw mga ka-okik! Si Kiko Pangilinan to. Welcome na naman sa ating YouTube channel at sa ating food farming vlog. Matagal na tayong hindi nakakapag-vlog, kaya bakit ngayon? Dahil dito sa Upland, Cavite, sa Alfonso, lalo na sa tanim na lettuce and herbs, peak season ang mula January hanggang March. Pagdating ng peak season, ang harvest natin ng lettuce dito, umaabot ng 2 tonelada sa loob ng 45 days. Ngayong araw na ito, may mga bisita tayong estudyante, grade 5 students mula sa Fairview, Quezon City, dahil kasama sa ating advokasya na yung mga bata pa lamang, susunod na henerasyon ng ating mga kababayan, mga Pilipino, ay ine-expose na natin sa advocacy at kahalagahan ng farming. Nag-lecture tayo kanina, bumaba na sila para magkaroon ng hands-on practical training sa usapin ng organic vegetable farming. Pero hindi lang sila ang bisita natin ngayong harvest season. Meron tayong mga bisita na kakaiba ang gagawin natin. Meron tayong recipe challenge. Ang mangyayari, inimbitahan natin sila, pipili sila, pipitas sila ng mga tanim natin, mga bunga, mga lettuce, kamatis, patola, etc. Yung mapipitas nila. Dito mismo sa farm ay sila ang gagawa ng kanya-kanyang recipe, ating mga food content creators. At eto na sila. Unang-una, dati na nating suki, bisita, na nagluto na rin dito sa farm, si Chef Jello Guison. Hi, Chef! Salamat. Welcome back. Thank you. Hello po sa inyong lahat. Salamat, sir. Pangalawa nating content food creator, Ikoy Rapada. Yehey! Salamat, Ikoy, ha? Excited ka na ba? At siyempre, walang iba ang ating suki din at paboritong content creator. Magiging food content creator ngayon, Pati Bao! Hi, Pati. Layo pa ng pinanggalingan mo. Saan ba? Sa Quezon City. Quezon City. 2 oras siguro yung kulang-kulang. Baka mahigit pa. But thank you for coming here. Oh, tara na. Handa na ba kayo sa Recipe Wars? Handa! Yes! Handa na ba kayong pumitas ng organic ng mga tanim? Let's go, let's go. Let's go! Okay, tara na. So this is 163 step. Ang first stop sa pagpipitas, isa sa ating lettuce section dito sa Block 3 na kung tawagin. We have divided our farm into several blocks para na monitor kailan ang harvest ng Block 1, kailan ang harvest ng Block 2, kailan ang transplanting ng Block 3. This is my first time na mag-harvest ng ganito. Usually, binibili na yan sa palengke, sa grocery. Pero thank you for giving Yes, yes. Sir, lahat ito ready na to harvest. Yes, may mga maliliit dahil hindi tinatamaan ng araw, pero this is day 20. Pwede na. So ito, malalaki na ang dahon nito. From the roots. And then, Okay. I wanna try it Now. sangyupsal na lang ang kulang. Iba po at ang lasa talaga when it's freshly harvested. Ibang-iba din sa palengke at sa grocery. At organic. Yeah. Hindi, tsaka napansin mo, it's not as bitter as other. Yung kapag po, di ba, may paet. Yeah. This one, it has but very mild. Pag sobrang pait, overgrown yun. Ayan, oh. Ngayon, kamatis naman. Ito yung cherry tomatoes. Hindi sa salad tomato, cherry tomato siya. Let's go! Ayan, yan. Pwede yan. 1, 2, 3, 4. Pagka masyado na siyang pula, magiging prone na din siya sa peste at matanda na. Prutas ba ang kamatis? Yes. Ngayon, alam niyo, akala ko ang kamatis lang pang gisa. It's actually very good. Yep. Kali! Ito si Kali, ang aming kalabaw. Ito na ba ang ating mga pinitas for our ingredients? Yes! Laban na po. Game na! Organic cherry tomatoes, organic lettuce, romaine, arugula, organic wansoy. Ayan po, puro masasarap
iniisip ko pa lang at organic, natitikman ko na eh. Yung kanyang very, very delicious na lasa. Ayan, di ba? Okay, let's go! Okay, mga ka-okiks, andito na tayo sa pinaka-exciting part, yung paghahanda ng mga napitas na recipes. 1 recipe each, 3 recipes. So, ano ang recipe ni Chef Jello? So, the leafy vegetables na na-harvest po natin, and then I'm gonna fry some tomatoes, organic tomatoes, Wow! and then sunny-side up egg with honey, suka, Kiko suka vinaigrette. Yes, oo. Uy, Kiko suka. Yun yung sukang iro. Pero, Organic din yun, naturally fermented. Si Patty Bao naman. Patty, what is your recipe? Ako, for the mommies out there na busy, meron tayong instant Caesar salad. Kasi syempre may mga parents dyan na wala nang oras at panahon. We know that we can do something very, very quick. At si Ikoy, ano naman ang ating recipe? So I picked out yung leafy vegetables din na yun, yung mga lettuce, and then the arugula and tomatoes. Tapos nagdala lang ako ng can of sardines, Oy. olive oil, I have salt, and chili flakes. Okay, o di ba? Very simple. Hindi sa kamahalan. Kayang-kaya sa supermarket, meron yan. Everything simple and higit sa lahat, masarap. Okay, go! Go ahead, let's go! Sa mga gustong hindi pa nag-aaral o hindi nag-aaral pero interesado pero natatakot umpisahan, nagdadalawang isip, what is your tip, Chef? huwag matakot. I think in cooking and in life, kapag hindi tayo nagtatanong, ang laging sagot no. So, pag hindi rin tayo nagtatry, ang laging outcome, wala. Wala. So sa pagluluto, pwede namang sumunod sa recipe. Pwedeng manood ng videos. Ang dami na pong learning resource ngayon for Kaya makiluto, huwag matakot. Yes. Okay. Ako, Sen, ang tip ko, it's okay to try. Pag masyadong maalat, may solusyon. Pag masyadong matamis, may solusyon. You know, you could just do with what you have and make it work. Yeah. And you know, in life, ganun talaga. Sometimes para-paraan ang kailangan natin. So, Ikoy, what is your recommendation? Always, just keep trying, do it at home. And normally, huwag kayo matakot sa judgment ng mga tao na makakatikim ng food na lulutuin mo. Lalo na kapag alam naman nilang kakaumpisa mo pa lang. Ako, generally, I enjoy it when people cook for me, regardless if it tastes good or not. As long as ginawa mo siya para sa akin, I would appreciate it. I feel like a lot of people are the same, so huwag kayo masyadong makonfuse. Yun, ako naman, ang tip ko, you start with simple dishes. Huwag ka nang munang mag-ambisyon ng 12-hour roast beef with calderette, etc. Yes. Umpisa ka muna ng adobo. Doon lalakas ang loob mo, magkakaroon ka ng dagdag na kumpiyansa. Kayong tatlo, ngayon nag-experience kayo ng farm to table. What can you say about your own personal advocacies? Ito nga, yung fresh produce, farming. I'm not a farmer, pero marami rin namang na-interview ng mga farmers on their struggles, ganyan, pagdating sa finances, Yeah. sa epekto ng Mother Nature, and the degradation of our environment, ganyan. So, wala naman kaming ihahain kung walang produce. Tama. So, parang, ang dulo-dulo, mawawalan kami ng kabuhayan kung wala namang nagtatanim. Ako talaga sa totoo lang, I see that na itong Sagip Saka app, itong talagang para sa mga ating magsasaka. I hope the magsasaka feels it. I hope that also the consumers, us, we would also feel it soon. I know it will take a while. Yes. We need a little bit more patience, guys. Hindi yan mabilisan, diba? But yeah, it's a win-win situation for us consumers and for the magsasaka. Amen. Thank you. And Ikoy, I think the food scene sa Philippines can be so much better if we have
better access to better produce, and pagka dumali yung buhay ng mga negosyo sa buong Pilipinas when it comes to food, doon naman talaga matutulak yung eksena ng pagkain ng Pilipinas. And I think it's a good time now because the whole world, ano sila parang nagiging interesado na sila sa Filipino food. It's beginning to get noticed. Exactly. It's the same with what's happened to Thailand, to Vietnam. But when it comes to agriculture, I think lamang sila sa atin. Definitely. And kung hindi mag-catch up yung agri natin, hindi magka-catch up yung Exactly. Omsim! Diba? So ito ang pinaka-exciting part sa lahat. Now is the time to enjoy it. May pangalan ba ito, Chef? Sweet Spring Valley Salad. Inangkin! Inangkin para touch move. Akin na yun. Oo. Dahil may sweet spring, parang bias na ako. Hindi ko pa natitikman. So- Sobrang sarap. So I suggest when you eat a little bit of everything. Okay. It's the irok, sukong irok, honey, and just only one salt, pepper Ito lang. with fried tomatoes in vine. Ang sarap. Ito ang aking madiskarteng nanay na Caesar salad with tuna. Madiscarding Caesar salad with tuna. Masarap. Tsaka, siyempre, ang winner kasi talaga dyan, yung greens. Yes, Diba? the freshness. In other words, if your greens are fresh and organic, itong mga dagdag, talagang it will still, di ba, make it a very sumptuous. Boy, ang dami. Anong pangalan? sardines and Kiko veggies. Sardines with Kiko veggies. Yeah. Yung memo, lumalabas. Sarap din. Ganun nga, gusto ko ng sardines. Tignan na natin. Paborito ko sa At dito nagtatapos ang ating Recipe Wars. Salamat Chef Jello, salamat Patty, salamat Ikoy. Lahat masarap. Lahat, nako, we will recommend. At lahat healthy. Oh, di ba? Kaya, kita-kits tayo sa susunod na Recipe Wars! Yeah. Thank you, thank you!